Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 20.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na galing Canada nasabat sa Pasay. 28 anyos na lalaki patay matapos barilin ng sariling ama sa Cebu. Bilang ng reported cases ng pertussis sa Central Visayas, umakyat na sa 115. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang 20.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang sorting hub sa Pasay City. Ayon sa Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADTG, isang lalaki ang kumuha ng parcel na may kahinahinalang imahe ng dumaan ito sa x-ray machine sa Central Mail Exchange Center nitong Lunes ng hapon. Nang inspeksyonin, tumambad sa kanila ang higit 3 kilo ng umano'y methamphetamine o shabu na nakasilid sa mga pakete ng health supplement na galing pa raw Vancouver sa Canada. Giit naman ng lalaki na pag-utusan lamang daw siya ng kakilala para i-claim ang naturang parcel kapalit ng 10,000 piso na gagamitin sanang pamasahe pa uwi ng probinsya ngayong Semana Santa. Sa kabila nito, nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahaharap sa kasong parricide ang 63 anyos na lalaki makaraang barili ng sarili nitong anak sa Barangay Lahog sa Cebu City nitong Lunes. Ayon kay Police Major Romeo Caacoy Jr., Chief of Police ng Mabolo Police Station, away pamilya ang pinag-ugatan ng pamamaril ng ama na kinilalang si Eugenio Cabales sa kanyang 28 anyos na anak na si Ken Pondar na naganap sa loob mismo ng kanilang bahay dakong alas 10 kagabi. Aniya, nagtatalo umano ang mag-ina at sinubukang awatin ni Eugenio ang dalawa bago ito mangyari. Giit ng suspect na una umanong umatake ang anak gamit ang isang tabla laban sa ina at sa kanya na nagtamo pa ng sugat sa leeg kaya niya nagawang paputukan ito ng baril. Samantala, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Mabolo Police upang mabigyang linaw ang nangyari. Kinumpirma ng Department of Health sa Central Visayas na may 115 reported cases ng pertussis o whooping cough ang naitala nitong Enero hanggang Marso ngayong taon. Pagbabahagi ni Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Regional Epidemiologist ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH-7, mula sa bilang na ito ay 42 pa lang ang kumpirmado habang 6 na sanggol naman ang naitalang nasawi. Samantala, nagdeklara na rin ng pertussis outbreak ang city government ng Iloilo matapos makapagtala ng 15 mga kaso mula January to March 25. Una nang nagdeklara ang Quezon City government ng pertussis outbreak makaraang masawi ang 4 na sanggol bunsod ng sakit. Ang pertussis ay isang nakakahawang sakit sa baga na pangunahing nakakaapekto sa mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang at hindi pa ganap na protektado ng bakuna. Sipon, mababang lagnat, mild cough at apnea o biglang pagtigil sa paghinga ang mga pangunahing sintomas ng naturang sakit na kadalasang tumatagal mula 1 hanggang 2 linggo. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Health Department ang publiko na palaging magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at ugaliing maghugas ng kamay. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.